Okay, Happy Lord's Day mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa oras pong ito sapagkat muli po tayong kakatagpuin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Naway makinabang po tayo at malugod ang Diyos sa pamamaraan ng ating pag-aaral ng kanyang salita. Muli po natin buksan ang ating Biblia sa aklat ni Lucas at pag-uusapan po natin ang talinghaga. No? Patuloy po nating tinatalakay at ang mga serye ng lahat ng mga talinghaga at kasama po dito ay ang talinghaga ng Pariseo at ang maniningil ng buwis. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ni Lucas muli sa chapter 18, verse 9 hanggang verse 14. Ayan po natin na ang ating mga mata ay nakasubaybay sapagkat ito naman ay nabasa na po natin kanina sa ating scriptural reading. Kaya ating subaybayan sa pamamagitan po ng ating mga mata. Manalangin po tayo. Aming Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa araw na ito na kung saan ay araw po ninyo at kami po ay narito upang magbigay sulit, makinabang sa lahat ng mga spiritual na bagay na aming mga matututunan sa umaga pong ito. Kaya dalangin po namin na pauwiin po ninyo ang lahat ng mga sagabal, mga hadlang sa aming pakikinig at hayaan niyo po, Diyos, na ito po ay may sa puso po namin. Hindi lamang po ito ay mapakinggan po namin bagkus ito din ay may sagawa din po namin. Kaya pagpalain po ninyo ang pandinig ng bawat isa. Lalo na po, Diyos, sa mga sumusubaybay sa aming online ay pagpalain po ninyo ang mga kaluluwa pong ito. Na sana makinabang po sila, lalong-lalo na po ang kapahiyagan ng iyong salita. At sa pamamagitan po nito ay makaalam po nila kung paano po ninyo ililigtas ang sino man na mananampalataya po sa inyo, Diyos. Salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para sa ating pamagat ng ating pag-aaral dito sa aklat na ito o sa talinghaga pong ito ay sa pamagat po nito ay ang pagmamataas laban sa kababaang loob. No? At meron po tayong dalawang punto na tatalakayin dito sa ating pag-aaral. Una ay ang panganib ng pagmamataas at pagkukumpara. Ang pangalawa ay ang kapangyarihan ng kababaang loob at ang pagsisisi. Right, para sa ating panimula ay ang ating binasa o itong passage na ito na kung saan ay ang ating Panginoon ay sinabi po niya ay tungkol dito sa talinghaga pong ito. At ito ang dahilan kaya binabasag niya ang lahat ng mga nagpapakita regarding po sa kanilang mga religion o mga religious appearance. At hindi lamang po yun, kundi dito ay ini-expose po niya ang kondisyon ng puso ng mga tao. Hindi lamang po ito panalangin ng dalawang tao, kundi ito ay revelasyon ng puso ng dalawang tao o sino man na lumalapit sa Diyos. Right. So, para maintindihan po natin, ay tignan po natin ang background o ang historical background ng ating pag-aaralan. No? During the time
ang panahon. Sa panahon ng ating Panginoon, alam naman po natin, ang bansang Israel ay under Roman rule. No? Nasa pangangalaga po sila ng mga Romano. At of course, pagdating po sa spiritual na bagay, ay ang mga tao pong ito ay they are heavily influenced, no? Natangay po sila sa mga impluwensya ng mga iba't ibang grupo ng mga religious people, no? Lalong-lalo na itong mga taong ito, itong mga parasiyo pong ito, no? Sila po ay talagang naimpluwensyahan ng mga parisiyo pong ito. Dahil alam naman po natin, sa ating pag-aaral, alam po natin na itong mga parisiyo pong ito, they are very strict, no? Mga stricto po sila. At alam po natin na talagang devoted po sila sa kanilang mga sekta. Of course, hindi lamang po yun. At kabisado din po nila yung batas ni Moises. At yung mga ibang tradisyon pa na kanilang namana sa kanilang mga ninuno. So, ang mga taong to ay, of course, pagkaalam po natin, kahit yung mga pari sa mga Katoliko, no? They are commonly respected, di ba? Nire-respeto ng mga tao dahil sa kanilang mga gawi. That's why ganito rin po ang tingin nila sa mga parisiyong pong ito. No? They are highly respected. Talagang mataas ang pagtingin at paggalang sa mga taong to because of their outwardly morality. No? Nakikita nila kung paano lumakad, magsalita ang leader pong ito. Why? Because alam naman po natin na ang mga parisiyong pong ito, they are obey. No? Talagang sumusunod po sila kung ano yung patakaran ng kanilang simbahan o kinakaaniban na religion. That's why maagap po sila, talagang sumusunod sila in the way na kung saan pag nag-declare ng fasting, talagang nagpa-fasting ang mga taong ito. At higit sa lahat, of course, lalo na yung tithes, no? Talagang ang pagdating sa tithes, talagang nag-uunahan. At ibinawagayway pa bago shoot, no? Talagang ano sila, tapat sila. Sana ganyan din ang mga Kristiyano. Tunay, no? Tapat po tayo sa mga tungkulin, no? Sa ating mga responsibilidad bilang mga tunay na Kristiyano, no? Hindi lamang po 'yun, mga kapatid. Talaga sila ay iniingatan nila kung paano sundin ang mga ritual kasi kapag nagkamali sila ay maaaring disqualification po ito, no? Nagkamali ka lang ng pag-observe ng ritual na ginagawa nila ay madi-disqualify ka. That's why they are doing it in a pure manner. Kaya maayos. At iningatan nila, no? Buti pa itong mga parasiyo pong ito talagang nag-iingat, no? Samantalang mga Kristiyano, ganun-ganun na lang. Yung mga ibang Kristiyano, I'm not referring to all Christian, no? Talagang basta kung ano yung nakita, ina-apply na kagad kahit hindi na biblically, no? So, with that, ang perception ng mga tao ay isang good example ng isang mananampalataya. Di ba? Umahanga po tayo sa mga tao, sa mga nakagisnan po nating relihiyon na kapag nakita po natin yung mga involved, ay talagang humahanga po tayo dahil kahit wala sa lugar, ay talagang ipinapakita nila yung tamang paniniwala po nila sa kanilang lugar. Diba? Ganun po ang mga parasiyo. Ganun po yung mga nag-aastang mga self-righteous people. Ganun po sila. Kaya ganun po ang kanilang identification. While itong mga tax collectors,
Okay? Ang tingin sa kanila ay talagang traidor, no? Mga traidor po ito. At hindi lamang mga traidor, of course, kapag ganyan, ay they are outcast. No? Imagine itong mga tag nito, itong mga tax collector, kaya galit na galit ang kanilang mga kababayan because alam nyo ba, kapag inatasan po sila na maningil, no? Mataas na nga yung uh, ang presyo ng emperador, sila naman ay tataasan pa. Dadagdagan pa. No? Yung si Zacchaeus, chief, ano yun chief collector po yun. Kaya ang gagawin niya ay tataasan niya. No? And then, yung mga tauhan niya, tataasan din. Right? Kaya ang taas ng singil. Kasi kailangan taasan mo yun dahil sila nagbabayad din. No? So, patong-patong na. Kaya that's why galit na galit ang mga kababayan po nila dito sa mga traidor na mga maniningil ng buwis. And it happened also in our place, no? Dito sa ating bansa. Right? Talaga namang maraming mga yumaman regarding dito sa mga collector pong ito. No? Of course, para kumita ka, ay ganun din ang gagawin mo. That's why, ganun din po ang mga tax collector pong ito. Okay? Yumayaman po sila dahil sa fraud, sa pandaraya at sa extortion. No? Sa panahon pa natin, wala pang nahuhuling mga fraud o talaga extortionist na mga tax collector. Doon lang sa flood control meron. Pero dito sa mga extortionist talaga wala. Sana kasama po ito sa imbestigahan. No? Marami pang imbestigahan. Right? So, tuloy ngayon, ang turing sa kanila ng mga Jewish people or society, they were ceremonially unclean. Imagine unclean, no? Tinawag kang marumi. Madungis dahil sa pinaggagawa mo. Hindi lamang po yun mga kapatid. They are socially despised. So, ganun din po sa atin. Kapag naituring ka, naituro ka, na kasama ka sa fraud or extortion, ay ganun ang turing sa'yo. Parang ang sama-sama mo, no? Ang dumi-dumi mo. Iniiwasan ka ng mga tao. Kaya sana ay makita ito ng ating mga pinuno, mga leader po natin na umahawak ng kaban ng bayan. Right? Dahil ganyan ang mangyayari sa iyo. No? Hindi ka makatingin. Lulubog ka sa kakahiyaan. No? Pero dito sa ating pag-aaralan, ay nakita po natin ang Panginoon na presenta po niya itong dalawang tao sa parehas na istorya o pagkakalahad. Right? So, of course, yung mga nakikinig, makikita po natin yung kanilang assuming. Ito yung kanilang natural na pagkakatanggap dito sa dalawang tao. Of course, sa paningin nila, ang parisiyo pong ito, bagamat an outward appearance ay talagang nakikita mo, they are doing their duty as religious leader and of course, kasama po doon yung mga ibang tao pa. Kaya ang turing sa kanila ay katanggap-tanggap sa Diyos. Right? Sino ba naman ang hindi maaakit na makadiyos ang mga ito? Because in our understanding, kapag gumawa sila ng ganito, ay talagang sasabihin, makadiyos po ito. No? Kaya ang tingin po natin lahat, kapag kahit wala sa Biblia at gumagawa mga ito, talagang makadiyos ang mga tao. No? Kahit sila ay sumasamba na sa kung ano ang kanilang sinasamba, ay still, makadiyos pa rin. So, yun po yung expectation na makikita po natin sa mga tao dahil sa kanilang outward morality. No? Ayan po yung assuming. While
dito naman sa mga tax collector or dito sa tax collector ay talagang ang tingin nila ay ayaw ng Diyos, no? Talagang nire-reject ng Diyos, of course naman. Kapag gumagawa ka ng ganito at ganito klase ng kasalanan, at imbis na makatulong ka sa iyong kababayan, ay ikaw pa yung nagdidiin sa kanilang mga balikat para lalo pang lumubog. No? Kaya nga may hamon ang ating Panginoon sa mga religious leader na hindi man lang ninyo iaangat ang mga taong to sa kanilang kinalalagyan, di ba? Bagkus sila ay nilulubog pa. That's why ganito ang tingin sa mga tao na gumagawa, especially sa mga tax collector. That's why ang assuming ng mga tao ay talagang binaliktad ng ating Panginoon. Upon their expectation ay binaliktad ng Panginoon, no? Nagkaroon ng twisting. Okay? Na ang akala nila ay aayunan ng ating Panginoon yung ginagawa ng Parisiyo. Now, tingnan po natin. Okay, yung sitwasyon during that time. Ang sitwasyon kasi ay nasa templo po sila. Bakit nasa templo? Dahil alam naman po natin, itong taong to ay kapag may nakitang simbahan, dumaan sa simbahan, nagsasign of the cross. So it means, doon sa lugar ng templo, dito ay ipinakita ng Panginoon. No? At ang templong pong ito ay nasa lugar na kung saan ay nasa Jerusalem. Ito yung simbahan po nila, ito yung templo po nila na sa ngayon ay nawasak, no? This temple at Jerusalem. Alam po natin sa kasaysayan at pagdating ng panahon ay marirestore itong templo pong ito. So, sa kanila, ito yung sentro ng kanilang religious activities. No? Dito yung sentro ng kanilang pagsamba. No? Parang ARBC. Ito yung sentro ng membro ng ARBC. No? Nandito po tayo para magsamba. No? Kaya lahat tayo tinatawagan para magsamba. Kaya mga kapatid, nasaan kayo ngayon? Right? Tayong mga Kristiyano, no? Na nagsasabi ay dapat nandito po tayo dahil tayo ay pinapakain ng Diyos. Pagkain natin ang salita ng Diyos, kailangan po ng ating mga kaluluwa ang salita ng Diyos. Kaya kapag wala ka dito, ay mamimiss mo yung biyaya na inanda ng Panginoon para sa iyong kalakasan. No? Kaya panawagan po ito. Okay? Kaya ang templo pong ito, at ang simbahan pong ito, of course, nandito lahat ang dapat gagawin. No? Pero sa kanila, of course, dahil ito yung old setting, no? Setting ng old church sa Jerusalem. Kaya doon ay importante sa kanila because ando doon yung sakripisyo. Doon ginagawa ang sakripisyo ng pag-o-offer ng kasalanan. Diba? At dito rin mga kapatid, sa simbahan pong ito, once you heard about the message of your sin na ikaw ay nagkasala, ay pinapaalanan ka. At doon din ka rin at that time, at the right time, right there and there, ay makakahingi ka ng tawad. Diba? Right? Kaya dito rin, makikita mo yung mga function ng mga namumuno, ng mga gawain pong ito. That's why doon ginaganap ang mga tungkulin ng mga priest o Pharisees. Right? Doon din, no? Ginaganap ang panalangin. Tulad dito, di ba? Dinivert na natin yung ating prayer meeting para at least maka-attend lahat ng mga Kristiyano at sinabay na natin sa ating gawain
Dangan nga lang ay naputol because of other circumstances. Kaya hindi natin napagpatuloy. Sana sa paglipat natin ay full force ulit po tayo, mga kapatid. No? Bakit? Kasi pakinabang po ito. Right? Imagine sa kanila kapag dating ng prayer meeting ay lahat nandoon. Okay? Lahat ng mga membro or mga Jew. Imagine, no? Punong-puno siguro po itong simbahan po ito. Right? Dahil sila ay talagang devoted. They are faithfully doing their responsibility as Jewish people. Sana ganun din tayo bilang mga Kristiyano. Kaya very common na lang sa kanila itong templong pong ito dahil dito ginaganap ang panalangin. Kaya sa kanila, no? Dahil alam nila, kaharap nila ang Diyos. That's why they are shouting. Nakarinig na ba kayo ng mga umaattend ng prayer meeting na sumisigaw dahil during the time, kaharap nila ang Diyos. Sa kanila, ganun po. Sila yun. No? Dahil naniniwala sila na ang Diyos na kanilang sinasamba ay nandoon. Okay? That's why they are shouting. Isinisigaw nila ang kanilang mga pagsamba at panalangin. So, sa kanilang mga postura, ay nakikita tuloy ng mga publiko na ito ay mga Parisiyo o mga Jew. How about us as a Christian? Nakikilala ba tayo ng ating mga kapitbahay na tayo ay Kristiyano? O baka hindi. Why? Because hindi nila nakikita ang ating mga postura bilang mga Kristiyano. Di ba? Nakikita ba nila na tayo ay mga mananampalataya once na may mga suliranin sa loob ng bahay or iba ang kanilang naririnig? Nagsisigawan o nagsisisihan sa loob ng bahay? Right? Or naririnig nila tayo na tayo ay sumisigaw sa panalangin? Right? At yan ang kanilang identification. Ayan ang kanilang tawag ito, identity as a Pharisee or a Jew. No? Okay? Pero at the time, of course, alam naman po natin, ang Panginoon, kilala niya ang mga taong to. Alam niya kung ano ang kanilang mga puso. That's why Christ exposes their heart. Okay? Christ exposed their heart beyond their exposure. No? Talagang inilabas ng Panginoon ang kanilang laman ng puso beyond their exposure. Diba? And I know, and I believe na tayo ay pumunta rito sa simbahan para katagpuin ang ating Panginoon. Okay? Hindi kanino pa man, kundi kakatagpuin po natin ang Panginoon dahil merong mensahe para sa iyo. Baka ito ay para sa iyo o para sa ating lahat. Huh? Kaya in-expose ng Panginoon ang kanilang mga puso. At dito naman ay ating titignan. Let's explore kung sino ang mga taong ito na minention sa ating parables. Unang punto ay ang panganib ng pagmamataas at pagkumpara. No? Ito yung Parisiyo. No? Maririnig po natin yung kanyang panalangin. May panalangin may sarili silang panalangin. Pero I doubt na hindi ito panalangin para sa Parisiyo. Di ba? Hindi ito panalangin, kundi ito ay expose
ng kanyang mga ginawa. Expose po ito ng kanyang mga puso. That's why, itong Parisiyo pong ito ay talaga namang walang pakundangan na siya ay tumayo. At nanalangin para sa kanyang sarili. Ito yung panalangin na kung saan ay punong-puno ng pagmamataas. Ito yung paglapit na merong pagmamataas sa kanyang sarili. Now, ating tignan kung ano yung kanyang mga pinagsasabi at ang kanyang mga pinagyayabang sa harapan ng Diyos. Right? At ito yung panalangin para sa kanyang sarili. Bagamat in-address niya ang Diyos, di ba? Tinawag niya ang Diyos, pero doon lang sa una. Pero sa bandang huli, wala po tayong nakitang remorse sa kanyang sarili, kundi ito ay pagmamataas. At nakatuon lamang sa kanyang sarili, ang kanyang mga pinagsasabi. Di ba? Kung ating pag-aaralan, dito puro sa kanya, ako, at ako. Lahat ay ako, lahat ay akin. Kaya makikita po natin na ito ay hindi lamang po pagmamayabang, kundi pagmamalaki sa kanyang sarili, no? Kumbaga sa ay kinongratulate niya ang kanyang sarili because nagawa niya ang lahat ng mga bagay pong ito. Imagine, no? Itong taong ito, bagamat na sa kanyang postura, pero ipinagmamalaki niya ang kanyang mga ginawa bilang isang naniniwala sa kanyang paniniwala. No? Sana ganun din po tayo bilang mga Kristiyano. Pero yung pagmamalaki po natin dapat nakatuon sa ating Panginoon. Nagagawa ko ito, Lord, dahil sa iyo, hindi para sa akin. Di ba? Nagagawa ko lahat po ito, lahat ng mga responsibilidad ng bilang mga Kristiyano ay nagagawa ko. Di ba? Nag-aayuno ako, nagbibigay ako ng aking ikapo or whatever you call sa mga binibigay mo, at least ginagawa mo yun para sa Panginoon, hindi para sa kanyang o sa iyong sarili. Right? So, mga kapatid, bagamat alam po natin ang tama at maling pananampalataya, but there is a danger. Merong panganib. No? Merong panganib sa isang nagsasabi na siya ay para sa kanyang sarili, o maanib siya sa isang samahan o religion. Of course, ang ating sinamahan o sinalihan, it's a kind of religion also, di ba? Kaya lang Kristiyanong reliyon. No? Hindi lang Kristiyanong reliyon, kundi reforma, no? Reformation at reform belief. No? So it means talagang nasa tama tayo. No? Bago dumating ang Panginoon, naitama na po tayo. Di ba? Naitama na po tayo sa tamang pananampalataya. At sabi ni Pastor John, kung meron daw mas tama pa, dalhin niyo ako. Isama niyo ako. Pero hindi naman sumama. Nung tayo ay nakatagpo ng tama. Di ba? Yun yung hamon niya sa atin noon eh. Okay? Kung nakatagpo kayo, isama niyo ako. Pero ganun lang yun. Okay? Of course. Kwan lang po yun. Self-defense lang po yun. Right? So, makikita po natin, no? Ang taong ito, ang itong Parisiyo pong ito, talagang nagtitiwala po siya sa kanyang moralidad. Imagine, salamat Panginoon dahil hindi ako katulad nitong swindler na ito. Extortionist na ito. No? Ang bigat eh. Kaya ang tao talagang nabibigatan dahil sa mga patong-patong ng mga increase. No? Mga extortionist, mga greedy capitalist. Di ba? Ganon. Talagang tinatambak po nila. Right?
Imagine, yung kanyang sarili ay inihiwalay because of this tax collector. Salamat Lord dahil hindi ako kaparehas nitong tax collector, pero iba ka rin. Hindi ka nga tax collector, pero ikaw naman ay manluloko. So, the same. No? At makikita po natin, ang taong to talagang disiplinado po siya. Imagine, right? Para sa kanyang sariling pakinabangan, para sa kanyang kalusugan, he fasted. Mga kapatid, mag-fast po tayo kung gusto niyo maging maayos ang iyong pakiramdam. Hindi lang spiritually matter po ito, kundi ito ay physically na mayroon tayong pakinabang. Right? At higit sa lahat, siguro mayaman ito. No? Talagang meron siyang pinagkukuhanan. That's why generous po siya. No? Kaya nagbabayad po siya ng tithes. Nagbibigay po siya ng kanyang ikapo or love offering or for the pastor. Benevolence. Di ba? Kaya makikita po natin isang modelong Kristiyano. Di ba? Pero hindi. Hindi tayo tumitingin sa mga ganong bagay. No? Bagamat tama ang kanyang mga ginagawa at bilang mananampalataya because alam po niya na lahat po yun ay babalik. Pero dito sa ating pinag-aaralan na parasiyo, he never, no? Hindi man lang siya humingi ng tawad ng kanyang kasalanan while some of us, before we pray, di ba? Humihingi tayo kagad ng patawad. No? Gusto natin magiging malinis bago humarap sa ating Diyos. Di ba? Yan po yung ating natutunan right? Sa ating mga katesismo o ano man, sa ating mga Sunday school. Okay? Pero he never mention. No? Talagang hindi siya humingi ng pagsisisi o pagpapatawad ng kanyang kasalanan. Hindi man lang siya humingi ng habag ng Diyos. Di ba? Wala siyang kailangan. Hindi niya kailangan ng Diyos. So yung prayer po niya, hindi yung prayer para sa Diyos. Di ba? Kasi minsan, once lang niyang binanggit. He never asked mercy. Di ba? So, ang taong ito ay hindi niya kailangan ang Diyos. Hindi niya kailangan. Bagamat ina-address niya, alam niya may Diyos, pero he never mentioned about his needs sa Diyos. Kaya, ang tingin po natin dito sa taong ito ay meron siyang sinasalihan na relihiyon o anumang reliyon pong ito na kung saan ay hindi man lang itinuturo about repentance sa kanya because yung kanyang ginawa niya, it is an offensive to God. Diba? Offensive sa God. Pagmamalaki, nagmamalaki ka sa Diyos sa mga bagay na ginawa mo, that's an offensive. Bilang maka-Diyos, di ba? Ay hindi mo man lang mapasalamatan ang Diyos. Sa bagay, nagpasalamat ito dahil sa una kanyang litanya, I thank you God. No? Dahil hindi ako katulad ng taong ito. Pero kung ating titignan, ay walang pangangailangan po ito, mga kapatid. Kaya ang kanyang tinatanganan na samahan o religion ay ito yung religion na kung saan ay baka dito itinuturo yung tawag ito, yung prosperity. Ito sa prosperity gospel, no? Walang tinuturo dito about repentance and faith. Okay? Wala man lang itinuturo na pagsisisi ng kasalanan. Dahil maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos sa Isaiah
chapter 64, verse 6, that all our righteous deeds are like a filthy garment. Lahat ng ating mga ginagawa, either maganda po yan sa iyong sarili, but still, a filthy rag. Imagine, no? So, wala kang lugar sa Diyos, kundi dapat humingi ka ng biyaya, ng pagpapatawad. At habag ng Diyos, the moment na ikaw ay lalapit sa Diyos. Alam naman po natin, dalawa sila na lumapit sa Diyos. Okay? At tama yung sinasabi ng Proverbs chapter 16 verse 5 na ang lahat na ang merong proud heart, no, merong mayabang na puso, ito ay abomination sa ating Panginoon. Pagsalangsang sa Kanya. Di ba? Isa pong pagsalangsang sa ating Panginoon. Di ba? Kasi imagine yung paglapit niya sa Diyos ay pagkukumpara sa tao. Meron bang klaseng panalangin na ganyan? Ito lamang tao ito. I-compare ang kanyang sarili sa tao na kanyang kasama during the time na in-example ng Panginoon. Imagine, no? Nagpasalamat siya because ay hindi siya katulad ng taong ito. So, it means, kapag ang tao ay tumatangan sa kanyang self-righteousness, di ba? Kapag ikaw ay ipinagmamalaki mo na merong kang kabanalan, sariling kabanalan, it means, idinidown mo yung tao na katabi mo. Di ba? You always putting downward. Kapag ikinukumpara mo ang sarili mo sa mga tao, right, na mga katabi mo o sino man, ng mga nakakausap mo. Diba? Ang right attitude, ba, ng isang tao, it must be, you have to compare. Dapat ikumpara mo ang sarili mo against God's holiness. Dapat ganun. Para malusaw ka sa iyong kayabangan bilang tao. Diba? O sino man na nagsasabi, nag-aangkin sa kanyang sarili na siya ay banal sa kanyang sarili. Eh kung ikukumpara mo sa tao, eh talagang mas higit ka na talagang banal. Imagine, nagagawa mo lahat ang mga responsibilidad mo bilang membro ng simbahan. Okay? Talagang ipipraise ka ng tao, itataas ka ng tao dahil outwardly nakikita nila ang bilang pamuso, bilang Kristiyano. That's why marami, no? Maraming ganyan. Okay? That's why akala mo talagang sila na si Kristo. Sila na ang Diyos sa kanilang mga sarili because sa kanilang mga ginagawa. Right? Kasi mini-measure nila ang kanilang sarili sa kapwa nila sarili. Subukan mong i-measure. Sukatin ang iyong sarili against the holiness of God. Baka ikaw ay malusaw. Baka ikaw ay masunog. Okay? Kaya it a poison. Isang lason para sa mga nagsasabi. At mas malala pa, ikaw, kaysa sinabihan mo o kinumpara mo sa sarili mo sa taong iyan. Kaya nga mas malala siya kaysa doon sa tax collector eh. Yung tax collector ang tinanggap ng Diyos eh, hindi siya eh. Kaya ano ang magiging aral po natin po dito?
Tandaan po natin, ang pagtitiwala sa sariling kabutihan ay nagbubunga ng pagmamataas at paghuhusga sa kapwa. Yan nga nangyari. Kaya, ganun na lang siya. Now, tingnan naman po natin ang ating pangalawang punto. Ang ating pangalawang punto ay ang kapangyarihan ng kababaang loob at pagsisisi. Pinapatungkol na po dito yung tax collector o yung maniningil ng buwis. Tingnan po natin ang kanyang panalangin. No? Ano ang kanyang panalangin? Itong tax collector talagang lumayo pa eh. No? Ba't kaya lumayo ito? Dahil uncommon sa kanila ng mga taong to na makita mo ang tax collector ay nananalangin sa loob ng templo. Para sa mga Parisiyo lang ang mga yun eh. Yung templo nila eh, para sa mga mapagkunwaring mga tao na nasa loob. Kaya siya, hindi po pwede. Baka tadyakan ka ng mga nagbabantay doon o sino man ng mga leader po doon. Hindi ka pwede dito. No, you are not qualified. Okay? Sa labas ka. Kaya alam na ng tax collector ang mangyayari. That's why lumayo po siya. Okay? Lumayo po siya. No? Dito natin makikita ang isang tao na merong pagpapakumbaba, not unlike sa Parisiyong pong ito, na punong-puno ng kayabangan. Pero dito, sa tax collector, makikita po natin ang kanyang humilidad. No? Makikita natin ang kanyang postura as the verse said. No? Makikita po natin kung ano yung postura niya. Una, ay lumayo po siya. Stand away. Ewan ko, siguro, yun nga, yung dahilan. Baka palayasin po siya doon. Of course, para hindi na siya mapahiya. Siya na yung kusang lumayo. No? Pero, ang totoo, ay conscious po siya sa kanyang pagiging makasalanan. He was conscious of his unworthiness. Di ba? Minsan, sinasabihan pa tayo, pag tayo pumapasok sa simbahan, baka ikaw ay masunog. Sinasabi ng mga ibang tao sa atin, huwag ka na, baka masunog ka sa loob ng simbahan. Di ba? Ganon. Right? So, ito yung kanyang postura. Okay? Bilang isang makasalanan. Diba? Hindi nga lang siya makatingin eh. Hindi man lang siya makatingin sa langit eh. No? Unwilling na itaas ang kanyang mga mata at tumingin sa langit. Bakit? No? Sa palagay po ninyo mga kapatid, minsan hindi tayo makapanalangin, hindi tayo makatingin sa Diyos dahil tayo ay nahihiya dahil sa mga kasalanan na nagawa po natin. Either kahit hindi natin sinasadya, pero nagawa po natin po yun. Pero ito yung nagbibigay po sa atin ng awareness. No? Nahihiya ka sa Diyos. Right? Hindi tayo makatingin sa langit. Sana wag nating gayahin yung prodigal son, no? Na lumayas. Okay? Pero ano ang ginawa ng Diyos? Bagamat chosen, yung taong yon ay ginawan siya ng paraan para makabalik. No? Pinaghirap siya at dinala po siya sa mahirap na sitwasyon hanggang sa nagkaroon ng kamalayan na mali ang kanyang ginawa. Pero itong taong ito ay hindi siya makatingin. He was ashamed. At yan sana ang makita po natin sa mga kasalanan. At yan sana ang magiging bunga once na tayo ay bumagsak, nakagawa ng kasalanan. Imagine, talagang binabayo niya ang kanyang dibdib. Masakit yan yung bayoy mo ang dibdib mo. Pero hindi niya inalintana po yun.
para lang ipakita sa mga tao na siya ay nagsisisi, nalulungkot, nadudurog dahil sa kasalanan. Mayroong remorse sa kanya. Diba? Hindi yung tinalikuran mo ang Panginoon at nag-i-enjoy ka sa kasalanan. Hindi nga siya nangatwiran eh. Hindi nga siya nagsabi sa Diyos eh. Di ba? Hindi nga siya nagsabi, salamat Panginoon, hindi ako katulad ng parisiyong ito. No? Hindi ako katulad ng ipokritong parisiyong ito. Pero wala siya. No? Hindi man lang niya dinipensa ang kanyang sarili. Hindi niya kinumpara ang kanyang sarili sa sinuman na nagkukunwaring makadiyos. Anong ginawa po niya, mga kapatid? Kinondemn na niya ang kanyang sarili. He condemned himself. Yeah. Kinondemn niya ang kanyang sarili. Kaya makikita po natin ang isang tamang pagsisisi. Dahil ang tamang pagsisisi ay pipigilan niya po niya. Aharangin niya ang lahat ng mga excuses na dapat mong sasabihin. Diba? Nagsisi ka nga, pero meron ka namang sinisisi. Dahil ganito, ganyan. No? Kaya ako nagawa yung kasalanan. Pero ito, never. Okay? Na siya ay nag-excuse. Kaya tama yung kanyang pagsisisi. No? Yung kanyang repentance ay tama po yun. Hindi lamang po yung mga kapatid. Humingi po siya ng habag sa Diyos. Diba? Sa kanyang kalalagayan, wala ka nang magagawa kundi humingi ng kahabagan ng Diyos. Dahil alam niya na talagang siya ay makasalan. While those, yung Pharisee pong yun, talagang he never plead mercy. Kaya ang tawag niya, ang hiningi niya sa Diyos ay kahabagan. Okay? Kahabagan para sa isang makasalanan. Diba? Ang kanyang kahilingan sana, Panginoon, ikaw ang mamagitan sa akin bilang isang makasalanan. Diba? Ang taong ito, hindi siya humingi ng fair play. No? Hindi siya humingi ng fairness sa Panginoon. Wala siyang binanggit, wala siyang sinisi, wala siyang pinatutungkulan. Diba? O wala siyang hiningi na recognition para sa kanya. Wala, makasalanan nga. Yung kanyang recognition ay isa lang makasalanan. Di ba? Yun ang recognition. Yung sa Pharisee naman ay mayabang. Yun ang recognition. Pero dito ay kanyang recognition ay talagang nandun ang pagpapakumbaba. That's why he asked for mercy. Okay? Habag ang kanyang hiningi. Okay? Hindi niya kinumpara ang kanyang sarili na mas less sinner po siya. Kundi ituring niya sa kanya sarili as a sinner. Okay? Makasalanan. Talamak na makasalanan. Kaya naman, ang Diyos, no? Ang sabi po ng Psalm 51 verse 17, broken and contrite heart, O God, you will not despise. Diba? Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, kapag
tayo ay mangungumpisal sa ating mga kasalanan, ay patatawarin po tayo ng Diyos. Okay? Ang taong ito, wala siyang may pagmalaki. Although marami na siyang naloko, marami na siyang nakuha, marami na siyang na-extort, marami na siyang nakulimbat. Diba? Pero hindi niya ito pinagmalaki. Kundi umarap siya ng Diyos. He came to God and brought nothing. Kundi ang pangangailangan po lang niya ay kahabagan ng Diyos. At yan ang exactly na natanggap niya sa Diyos. Now, tingnan po natin in verse 14. As a verdict, ito yung hatol. Ito yung hatol ng Diyos sa sinuman na nagpapakumbaba at nangangailangan ng habag ng Diyos at lumalapit. Ano sabi ng verse 14? Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang parasiyo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Di ba? Ito yung verdict, ito yung hatol sa sino man. Kaya sabay silang umalis eh. Maaari. No? Dahil tapos na eh. Okay? So, makikita po natin, yung tax collector umuwi sa kanilang bahay o saan man siya pumunta. Okay? Na dala-dala po niya yung justification ng Diyos. Dala-dala niya yung pagpapatawad ng Diyos sa kanya. Rather than this man, the Pharisee. Okay? Bakit binanggit po dito ang pagpapatawad o justification? Okay? Umuwing matuwid. Okay? Ano ibig sabihin po nito? Biglang sabihin, umuwi itong taong ito, itong tax collector, na siya ay dinideklarang righteous sa paningin ng Diyos. He was righteous. Okay? Justification, okay, na ibig lang sabihin sa legal na termino, justified, pero sa tamang pag-unawa, he was declared righteous. Ayon sa ating verse. Kaya nagulat yung mga, maaaring nagulat yung mga taong ito. Diba? Pero maaaring hindi nila alam. O, tayo na lang. Okay? Magugulat ka. Tayo na lang. No? There is shocking, no? Merong shock na nangyari po dito. Nagulat o kaya tayo nagulat. Imagine, this man who was morally upright dahil sa mga kanyang ginawa, externally, mga ginawa po niya, at yan po yung verdict ng mga tao, no? Na siya ay mabuting example ng isang Kristiyano, but he was rejected. Huh? Nireject po siya. Right? Pero, itong taong ito, itong collector, tax collector, bagamat sa kanyang litanya, talagang guilty po siya. Bagamat hindi niya binanggit ang kanyang mga ginawang kasalanan. But we saw it na siya ay guilty. Right? Pero
siya ay tinanggap ng Diyos. He was accepted. Bakit? Bakit siya tinanggap? Ano ang dahilan? Kung sa paningin ng tao, dapat yung Pariseo ang tanggapin. Okay? Ano ang dahilan? Bakit siya tinanggap? Because justification is by grace. Ang pagpapatawad, ang paglilinis o pagpapatawad ay sa pamamagitan lamang ng habag ng Diyos. Hindi sa anumang bagay na pinaggagawa mo, not by your merit. Hindi yung mga magagandang ginawa mo. Okay? Kaya tama lang po yung sinasabi po ng Romans chapter 3 verse 28. A man is justified by faith apart from works of the law. Kaya itong tax collector pong ito, umuwi po siya. Okay? Umalis po siya na nabago ang kanyang estado sa harapan ng Diyos. Okay? Hindi na siya kaaway ng Diyos. Like those Pharisee, no? These Pharisees. Okay? Kung yung Pharisee na dumating ang ganun, ang puso, mayabang, umuwi siya, ganun pa rin. Still proud. Right? And condemned. Right? Walang nagbago sa kanya. Walang nagbago. Still condemned. Ano po ang aral po dito? Ang pagpapakumbaba at ang paghingi ng awa ang nagbibigay daan para tayo ay patawarin at ituring na matuwid sa Diyos. Para sa ating pagtatapos, may dalawang tao na pumunta sa simbahan o sa kanilang templo para manalangin. Okay? Ang isang taong ito ay nagtiwala siya sa kanyang kabutihan o sa mga panlabas na kabutihan. Pero yung isa, nagtiwala po siya sa kahabagan ng Diyos. Yung isa ay tinaas niya ang kanyang sarili. Yung isa ay nagpakumbaba sa kanyang sarili. Parehas po silang umalis. Pero isa lang ang umuwi na pinatawad. Only one went home justified. Tandaan po natin mga kapatid, ang isang tao na merong kayabangan sa kanyang puso, gamat parehas silang nanalangin ka pero walang pagsisisi, ay walang mangyayari po sa iyo. Kaya mga kapatid, if we approach God, we always come crying. No? Lagi mong sasabihin, God, be merciful to me. Yun yung iyak po natin sa Diyos. Kaya ating tignan ang ating mga kumpiyansa sa paglapit sa Diyos. We have to examine the ground ng ating kumpiyansa sa paglapit sa Diyos. Baka mamaya lumalapit tayo sa Diyos, tumungo tayo sa Diyos, nagdidepende po tayo sa ating attendance, na laging nagsisimbang. Meron tayong
moral behavior, we do our service, ministry service, o talagang nananangan ka lamang kay Kristo. O yun ang dapat, no? Mananangan po tayo kay Kristo. Kaya maging aware po tayo, mga kapatid, in our spiritual comparison. Kasi ito yung magbibigay po sa atin ng paglubog kapag kinukumpara po natin ang mga spiritual comparison po natin. Kapag yan ang nangyayari, kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Kaya dapat po natin sukatin lagi ang ating mga sarili sa kabanalan, sa pagiging huli ng Diyos, para lagi po tayong humingi at umiyak ng kanyang kahabagan. Kaya mga kapatid, at sino man na nanonood sa ating online, kung wala ka pa kay Kristo, come to God like a tax collector. Okay? Ilapit mo ang iyong kasalanan. Ilapit mo ang iyong guilt. Okay? Ilapit mo ang iyong walang your helplessness. Wala kang kakayahan. Okay? Huwag ka mo nang mag-asta na nilinis mo na ang iyong sarili. Kundi lumapit ka sa Diyos. Come in a broken heart. Okay? Para sa mga wala pa kay Kristo, natatandaan ba ninyo yung dalawang ipinangako sa krus na nasa gitna ng ating Panginoon? Okay? Yung dalawa, sa una talagang nilapos na po nila ang Panginoon. Pero yung bandang kaliwa ba yun? Kanan? Okay? Siya ay nagpakumbaba. Okay? Anong sabi po niya? Jesus, alalahanin mo ako kung ikaw ay nag-aaral. Ibig lang sabihin, makikita po natin dito ang isang makasalanan na lumalapit kay Kristo, na nagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Calvary. Come, broken, and live justified. Manalangin po tayo. Aming Diyos, kami po yung muling nagpapasalamat sa oras pong ito, sa kapahayagan ng aming napag-aralan regarding po sa talinghaga ng parasiyo at ng maniningil ng buwis. Salamat po Diyos sa mensahe po nito na nagpaalala po sa amin na wala po kaming may pagyayabang o wala po kaming dapat ipakita sa iyo na kami ay mabuti kaysa iba. Bagkus kasinsama kami Panginoon na higit sa aming pinagkukumparahan. Na namin po Diyos na wala kaming kakayahan. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo. Bagkus nangangailangan po kami ng kahabagan mo, ng biyaya mo. At sa mga wala pa kay Kristo, Diyos, alam po namin, Lord, at sa pamamagitan ng kapahayagan ng mensahe po ito, na sana ay biya mo sila ng pananampalatayang nagliligtas. Sapagkat ang pakikinig ng iyong salita ay kapangyarihan para magkaroon ng kaligtasan sa sinuman na nanginig po, Diyos. Maraming salamat po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.